Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Moabot sa 500 ka mga PUJ driver o operator sa Metro Cebu musalmot sa transport strike. Mga gasolinahan sa Cebu City ug Tagbilaran City, Bohol gilinyahan. Mga motorsiklo nga mogamit og modified muffler padayong dakpon sa LTO-7. Ug sa Ulog Tagbilaran 2026, formal nga gilusad sa City Government of Tagbilaran. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mulusad og transport strike ang grupong Piston karong adlawng Huwebes tungod sa nagpadayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipahibaw sa grupong Piston ug mga kaalyadong grupo atol sa gipahigayon ng press conference ang ilang halapag nga protesta. Magsentro kini sa welga sa mga jeep di pasayrohan karong adlawng Huwebes, Marso 19, diin pagasugdan alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Matod ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, nga nasabutan kini sa tanan nilang mga miyembro ug bukas usab sa ubang grupo sa transportasyon nga wala nakagwanta sa hilabihan kadako nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Suportado ang Piston sa mga ubang sektor gikan sa pamuo, mag-uuma, mga vendors o mga tinunan. Kung kanianto, wa mo sanong ang Piston sa panawagan sa uluhan nilang kahugpungan pagpahigayon sa transport strike apan karon sa unang higayon ni sanong na ni sila. Pipila sa mga miyembro nila kini ang nag-antos usab sa epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Bossing, moapil mo sa transport strike karong Huwebes? Moapil mi. Nganoman? Tungod sa pagsakas lana nga grabe na gid kayo nga way pagpugong og saka, grabe. Sobra na gyud. Di na gyud maantos? Dili na gyud mantos. Si Joel Binaro, driver sa PUJ sulod na sa taas nga panahon, mipadayag nga lisod ang ilang kahimtang sanglit duna siya duha ka mga anak nga gipaeskwela sa kolehiyo. Busa dakong kawadon alang kanila ang mega oil price hike kay kutobraman sa fuel ang iyang kita. Usay plano nimo? Ang plano lang siguro og mataas pag gini. Bahuway lang siguro. Kay wala man gyud ngadto uli lang tagbukid niya. Wala man gyud. Naamta tay gobyernong mupugongan ta ang mga presyo. Wala man siyang lihok. Moabot sa 500 ka mga miyembro sa Piston ang musalmot sa welga sa Metro Cebu area. Gipasalig nila ang malinawon nga strike sa transportasyon sa ilang area. Kami sa Piston Cebu no, pasiguro namo ang 100% nga peace and order, peaceful nga pagprotesta ug pag-strike sa atong mga member sa kanang adlaw. Samtang iaprobahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aumento sa plitihan. Patasan og piso ang pamasahe sa mga traditional nga jeep. Tungod ini, mamahimo ng 14 pesos ang minimum fare sa mga jeepney. Samtang patasan og 2 pesos ang minimum nga plitihan sa mga modernized PUJ, hinungdan nga mamahimo ng 17 pesos ang pamiliti niini. Gipasabot ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga ang pagtaas sa pamasahe gibase kini sa ilang deliberasyon nga gibase usam sa data and analysis. Giklaro usam sa LTFRB nga magpadaan gihapon ang 20% diskwento sa mga senior citizens, PWD o mga estudyante. Samtang wa mahimuot ang Piston sa umintos plitihan kay dili kini kuno makasapar sa sitwasyon karon. Sa kadakong insulto no sa petisyon sa atong mga driver nga ngayan namang gyud mosaka unta ang fare increase base sa gamay lang nga dugang unta sa kinitaan karon sa atong mga driver. Ang piso di na madawat nga maong idagdag sa atong pamasahe kay tungod grabe na ang pagsaka sa presyo sa lana karon. Kami nagsuporta sa buhatong strike karong Marso 19 sa Piston Cebu gumikan kay isip mga mamumuo. Grabe ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana kanamo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Magpadayon ang Land Transportation Office kun LTO sa pagpanakop sa mga sakyanan nga nag-modify sa mga muffler. Apan adunay katinawan ang ahensya kay adunay mga muffler nga napalit sa mga legal nga tindahan nga aprobado man. Ano ang report ni Nico Sereno? Magpadayon ng LTO
pagpanakop sa mga sakyanan nga dunay modified muffler. Kini ang isyu nga napangutana kang DOTR Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa iyang pagbisita sa LTO-7 sa pag-asumer sa bag-ong regional director sa opisina. Pasabot niya, dunay mga aprobado nga muffler. Yung mga tindahan na dumaan po yan sa DTI. Hindi po yung mga tindahan na fly-by-night na tindahan, wala mang mga permit, basta nagbukas lang. Yung mga tindahan na nagbebenta ng mga muffler, okay, walang problema yan. Basta hindi tinatanggal yung mga silencer, hindi tinatanggal yung mga catalytic converter, bumili ka sa tindahan, walang problema yan. Wala kayong magiging problema sa amin. Pero yung mga customized na gawa-gawa sa mga bahay-bahay o gawa-gawa sa mga maliliit na talyer, at usually nagiging problema natin yan sa mga maliliit na motor na gumagawa ng ingay, puhulihin pa rin namin sila. Pero yung pong mga kababayan natin na bumili yung muffler nila, na tama naman, binili nila, hindi nila kailangan ng certification. Auhag sa LTO sa mga vehicle owners, mamahimong responsable, aron dili magka-problema ug mapara. Kumbaga kami nagiging makonsiderasyon sa kanila. Sana naman po ay sumunod lang din naman sila sa patakaran. Huwag na silang magkabit ng mga bawal na gawa-gawa kung saan mga kanto-kanto lang. Kahit yung iba, branded, may mga kabataan kasi medyo makukulit. Tinatanggal nila yung mga silencer nila para talagang maingay. At marami rin po kasing nagre-reklamo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka oras sa wala pa ipatuman ang laing hugna sa mega oil price hike, may pipila ka mga motorista ang milinya na aron magpatubil. Apil na kining duha ka mga gasolinahan sa may N. Bacalso Avenue, diin makita ang taas nga kutay sa linya sa mga sakinan. Kini usab ang nasinati sa mga gasolinahan sa Tagbilaran City sa Bohol kagabi. Sa CPG Avenue, makita ng mga sakinan nga galinya aron magpagasolina. Giagwanta sa mga motorista ang kataas sa linya aron lang makapagasolina samtang ubos pa ang presyo. Karong adlaw sa Caltex ang diesel anaa sa 109 pesos and 48 centavos ang kada litro. Ang kerosene anaa sa 128 pesos matag litro. Samtang sa Petron gasoline station ang diesel gibaligya sa tag 94 pesos and 40 centavos matag litro. Tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa gasolina nga epekto sa kagubot sa Middle East, mipiyait na ang mga motorista. Hayan posibleng human sa Semana Santa na ipatuman sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 4-day work week. Kiniilabi na kay karong simana pa lang, gideklarar na nga holiday ang adlong Biyernes, March 20, isip pagtimaan sa Eid al-Fitr. Mato ni Mayor Cindy King Chan, nakonsulta na nila ang business sector kabahin niini. Hayan matag Lunes hangtod Huwebes na lang unya ang trabaho sa City Hall apan extended ang working hours gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Walay itugot ang lokal nga kagamhanan nga work from home setup. Hinuon gitun-an pa kung mamahimong ipaagi online ang paghatag og serbisyo sa mga trabahante nga nadistino sa mga opisina nga mohatod og essential services sama sa City Health Office, City Hospital ug DRRMO. Ang pagpatuman og 4-day work week sa mga government offices gitumong aron makamenos sa gastuhan ang gobyerno ug ang mga trabahante nunod sa sunod-sunod nga mega oil price adjustment. We'll still see unsay situation sa atong sa Middle East na crisis, but if wala gyud gyapon improvement, then we can start with a 4-day work week. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mihuot ang dagan sa trapiko sa Cebu South Coastal Road pa southbound, sugod pasado alas 4 kagahapon hangtod na sa alas 8 sa gabi. Tungod kini sa pagkaabirya sa truck sa tunga sa Dan, haduol sa Uldog Junction, Barangay Kansuhong sa Talisay. Matud sa City Toda nga natangtang ang duha ka mga ligid sa maong truck samtang nagbiyahe kini. Maayo na lang nga wa kini makaigo sa laing mga nangagi. Humana sa peak hours nakuha ang maong truck. Samtang mibabag sa karsada sa Natalio Bacalso Avenue sa Barangay Lawaan 1 Talisay, kining usa ka fuel tank
human kini matagak sa truck nga gikargahan pasado 2:00 kaganihang kadlawon. Daling nakaresponde ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority. Gikaingon nga padung sa habagatan ang sakyanan nga nagkarga sa fuel tank. Apan nasangit kini sa skywalk, hinungdan nga mitagak kini sa gikargahan nga flatbed truck. Maayo na lang kay walay laing motorista ang naigo sa pagkatagak. Nakatampo usab kini sa paghuot sa trapiko sa maong dapit kaginihang buntag kay 9:00 na sa buntag hingpit kining nakuha. Naato sila tulubagon aside nga nakakos sila obstruction unya human reckless pod sa usa ka driver. Kay nganong wa niya susihadaan ang iyang unit before niya gipadagan. Patay diha-diha dayon ang 60 anyos nga lalaki, human po sila sa iyang manghod sa Purok Size, Barangay Liptong Bakong sa Negros Oriental ni atong Domingo sa gabi. Aniya ang report. Sa investigasyon sa Bakong Municipal Police Station, mibuto lang ang biktima samtang nakigiinom sa suspect uban sa iyang mga silingan human sa gitrabahong panimay. Gigong mibahad ang biktima nga mapatay og 5 sa dili pa mobalik sa prisuhan. Apan wala lang kini panumbalingan sa suspect ug sa iyang mga gikainom. Taod-taod, mibalik ang biktima nga gataki na og sundang dayong harumentado. Sa kahadlok, nanalaga na ang mga nag-inom. Misud sa balay ang manghod sa biktima ug nanirado apan giingong pugsanon kining giablihan sa biktima. Dihang naabli na, giibot sa biktima ang gitaki niyang sundang ug tigbason unta sa biktima ang iyang manghod. Nasagang sab sa manghod ang sundang hangtod nga nabuhian kini apan gikuha sa biktima ang gisuksok sa iyang hawak ang gidala niyang armas nga misangpot sa panaglayog sa managsuon. Mibuto ang armas ug naigo siyang liog ang biktima ug nalupog. Gisuwain pa sa pagdala sa ospital ang biktima apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang sundang ug ang kalibre 45 nga pistola. Sa pagpakiginabi sa GMA Integrated News sa suspetsado, iyang gitataw nga wa siya kasuko sa iyang maguwang apan miangkon nga natigbasan na siya sa iyang liog sa iyang maguwang sa miaging tuig. Apan wala usab siya mopasaka og kaso. Matod ni Police Major Van Joel Tingson, hepe sa Bakong Municipal Police Station, nga napriso na kaniadto ang biktima nga tungod sa kasong kalapasan sa Violence Against Women and Children o VAUSI law. Giangkon sa suspect nga nagbasol siya sa pagkamatay sa iyang maguwang apan mibarog nga igo lang niyang gipanalipdan ng iyang kaugalingon. Andam usab siyang manubag sa hitabo. Kain ko eksakto ko dipinsa na ako pamilya ako kukulingon. Kaya umigaway po. Kaysa ulam ito ako gibuhatan, umigaway. Kasong homicide ang atubangon sa kaso suspitsado tungod kay ang armas ug ang sundang giingon nga iya man sa biktima. Ang validation namin yung nag-historical talaga yung biktima. Kaya nabaril ng suspect dahil yung suspect is sinecure lang niya yung pamilya niya dahil in that particular instance yung biktima ay may dala-dalang bulok at gustong nagmanifesto kasi. Ako si Orgid Serapinco, Balitang Bisdak. Wala na'y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 27 anyos nga sales lady sa Barangay Suwa, San Juan, Southern Leyte. Gila ang biktima nga si alias Nori, 27 anyos, mulupyo sa maong dapit. Base sa report, ang biktima adunay samad sa ulo ug mga bunog sa buktod. Gidudahan nga gilugos ang maong biktima tungod kay wala na kini underwear. Matud sa kapulisan, gipaubos na sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Padayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan. Managlahi ang baruganan sa duha ka mga grupo o federasyon sa mga tricycle drivers sa Talisay City kung umintuhan ba o dili ang plitihan subay sa kutay sa mga aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Says ang duha ka federasyon o grupo sa mga tricycle drivers ang parihong adunay tag 14 ka mga asosasyon o aduna usab sila parihong 1,000 o kapin sa 1,400 ka mga sakop o miyembro sa mga tricycle drivers sa Talisay City. Ang usa ka grupo ang tinguha nila nga maumentuhan ang plitihan sa tricycle gikan sa 15 pesos ngadto na sa 20 pesos. Apan ang usa ka grupo ang gusto lang nga mamintinar ang 15 pesos nga plitihan. Usa kini sa mga hisgutanan nga gipadayag sa mga opisyales sa mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay atol sa tigong nga gipatawag sa Talisay City Government ganihang buntag.
Gipadayag ni Kent usa sa mga driver sa Barangay Tabunok nga kulang na gyud ang ilang ma-take home pay alang sa inadlaw-adlaw nga paginahanglanon. Ilabi nang aduna pa siya nagtungha sa kolehiyo. Na-emotional usab kining presidente sa Federation of Talisay City Tricycle Drivers Association and Corporation. Sa pagpadayag sa tingog sa iyang mga kaubanan. Lisod daw kayo. Ang kinabuhi sa mga driver dire sa Talisay. Kay sorry na mama. Na-emotional ko. Kanang mangayo mi ni Mayor Samsam nga inaot nga ma-okihan niya ang among gihangyo. Parking nga naman sa bundok, nagkuhan nga magpaminto na siguro taani. Kay hindi maglisod naman sa ma'am. Samtang mibati sa mga pag-anto sa mga pasahero ang mga sakop sa One Troda o Tricycle Operator Drivers Association nga napektado usab sa pagsaka sa presyo sa fuel ug sa tanang mga palaliton. Gipasabot sa ilang vice presidente nga atol sa pandemic, gihimo ng 15 pesos ang ilang pritihan gikan sa 8 pesos dihang misaka ang presyo sa gasolina. Ug sukad niadto wala na ni us-us pang ilang pritihan dihang mius-us sa pagbalik ang presyo sa gasolina. From 8 gi 15 pero wag mi mag 15 diretso nag-10 usa mi. Niagi usa mig 10. So mao to nga kay sa tag 90 to ang litro. Karon murag di mi kumporme nga mag-uminto og 5. Siyempre ma'am kay naabiyasad mi mga igsuon, mga anak na mo, niya bugat na biya kay ng 20. Labi na sa mga estudyante, niya daghan kag estudyante. So mo na nga steady ra sa mi sa 15. Gipadayag ni Mayor Samsam Gulyas nga nakasabot siya sa kahingawa sa mga tricycle driver nga gustong usbawan ng ilang pritihan. Apan mihangyo siya nga pamation usab ang sentimiento sa mga pasahero ug konsumidor nga apektado usab. But it's something that we have to talk about, especially with the increasing gas prices. But if naalang untay subsidy from the national government na mahatag, then mas maayo na dili lang ta magpasaka para sa tuwang mga consumers. Kanang I think everyone and all sectors are asking for the same thing now, but it's something that they have to talk about with government because as far as government is concerned, while we will take care of our tricycle drivers, we also have to talk about our consumers and manakaya as well. Giyawag ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang mga opisyal sa mga grupo sa tricycle driver nga himong opisyal ang ilang baruganan ug pirmahan kini sa ilang mga opisyal ug iduso sa buhatan sa City Toda aron masubay ang saktong proseso. Ato ning giendosar ngadto sa City Council sa pagtimbang-timbang sa ilang gipangayo nga aumento and then once unsay hukom unya sa council mao na siya final unya moy among ipatuman. Ganihang buntag usa sa tuyo sa pagpatawag sa mga opisyal sa mga trike driver sa Talisay City aron pasabton nga ang 5,000 pesos nga fuel subsidy nga gipasalig sa nasudnong kagamhanan didto pa giapod-apod sa National Capital Region ug wala pa dinhi sa rehiyon. Daghan naman gud ang mga tricycle drivers ug mga jeepney drivers nag-inquire kanang subsidy sa mga drivers, but as of now wala pa man tay nadawat na communication from our DSWD regional office regarding that. Kinahanglan na ay valid ID o naka-register sa ilahang website kag itawag og basta beribikado mabilis ang serbisyo. Ses ni pasalig ang CSWD o di-orient ang CSWD sa mga tricycle drivers sa mga requisitos nga gikinahanglan kung ana-ana unya ang ayuda nga 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers. Ug matud nila nga daghan ang mga requisitos niini usa na niini ang pagparehistro online ug nipasalig ang CSWD nga mutagan na sila og panahon alang sa pagtabang sa mga tricycle driver diha sa pagparehistro online. Ilabi na niadto mga tricycle driver nga walay mga cellphones. Ses? Dagang salamat, Femarido Mabok. Nasikop sa Talisay City Police ang 3 ka mga lalaki atol sa 3 ka managlahing bypass operation sa kapulisan sa Talisay. Nasakmitan sila sa mubalor og 40,000 pesos sa gidudahang iligal nga drogas. Gipahigayon ang mga operasyon sa Barangay Tangki. Unang nasikop ang tricycle driver nga si alias Totong, 43 anyos, kinsa giila nga high-value individual. Nasakmitan siya sa gidiling drogas nga mubalor og kapin sa 35,000 pesos. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon ang maong bypass operation. Samtang nasikop usab kining construction worker nga si alias Ronron
36 anyos, nga gipasangin lang nag-sideline sa pagpamaligya og gidiling drogas. Nasakmitan siya og dulan sa 2,000 pesos sa gidudahang shabu. Nasikop usab kining 38 anyos nga lalaki nga nasakmitan og kapin sa 1,700 pesos nga balor sa gituhuang shabu. Tukmang mga kaso ang gipasaka na batok sa tulo. Mipasabot ang Malacañang, lakip na usab ang taga-DSWD ning sistema sa distribution sa ayuda sa gobyerno. Taliwa kini sa isyu ning sa inahan sa Mandawi City nga namatay samtang naglinya atol sa validation. Niyang report ni Nico Sereno. Sa labing unang higayon, mipahigayon og press briefing ang Malacañang dinhi sa Sugbo. Gipangunayan sa mga opisyales sa Presidential Communications Office kun PCO. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang miatubang sa mga sakop sa media ug mipasabot sa mga gihimo sa gobyerno sa lain-laing mga programa ug isyu. Usa sa napangutana ang nahitabo sa inahan nga namatay samtang naglinya alang sa validation sa ayuda sa mga bagyong Tino flood victims. Mipadangat siyag pahasubo sa insidente. Hindi maganda na nangyari at tayo pong lahat, kami pong lahat ay nakikiramay dahil sa pangyayaring ito. Pero ang DSWD po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya. Gipasabot sa opisyal nganong gikinahanglan ang validation. Sukwahi kuno sa mga 4-piece beneficiaries nga identified na ang makadawat, lain-lain man ang mahatagan kung dunay kalamidad. Issue kung paano aandar yung digitalization natin, yung e-wallet natin, dahil paiba-iba nga po ang mga benepisyaryo. At ang hinihiling din po namin kung ang mga benepisyaryo ay alam nila may nararamdaman na, maaari po silang magpadala ng kanilang representative, magdala lang po ng authorization at pati po photocopy ng IDs. Pasabot sab sa DSWD Regional Director tungod kay hybrid system na ang mahitabo nga payout adto na i-claim sa service provider nga gika-partner sa government bank. Ang bagong sistema sa DSWD nga hybrid, kinahanglan sakto jud ang pangalan, sakto jud ang address, and with mobile number, complete information because the whole file will have to be uploaded into the system sa land bank. Once ma-upload, dire-diretso na nasa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Presidente Bongbong Marcos Jr. mibisita sa Sugbo kagahapon alang sa nagkadiiyang events. Kini ang dungan nga gitutukan ni Luan May Rondina ug Nico Sereno. Usa sa mga highlights sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon dinhi sa Sugbo mao ang presidential inauguration sa Mactan Expo. Usa kini ka 2-level standalone convention nga gisugdan pagpabarog niadtong April 27, 2024 pinaagi sa public-private partnership. Matod ni Presidente Bongbong Marcos Jr., nakuha niya ang ideya nga dadun ang mga heads of state sa mga ASEAN member countries ngadto sa usa sa mga dakong syudad sa nasod apan dili sa capital city nga gawas nga overcrowded na ila na usab. Dihang nitambong siya sa ASEAN Summit 2024 didto sa Indonesia. Where's the other place? Where are the big cities? Well, there's Davao, there's CDO, pero hindi yung kulang yung accommodation. The only place that we could do it was here in Lapu-Lapu City. Gawas nga accessible ang Lapu-Lapu City tungod sa presensya sa Mactan Cebu International Airport, ana usab dinhi ang daghang mga hotels ug resorts nga adunay mga presidential suites. Busa dinhi nila giplanuhan ang pagtukod og usa ka world-class convention center pinaagi sa abag sa usa ka pribadong kompanya. With this facility now in place, Cebu is ready to welcome delegates across the region for the 45th ASEAN Summit. Atol sa inauguration kagahapon, gipasigarbo usab ang nagkadiang produkto nga proudly Cebuano sa natad sa fashion, furniture, arts ug music.
Gawas nga dinhi ipahigayon ang opening ceremony sa ASEAN Summit 2026, ipahigayon usab unya dinhi ang mga international conventions ug exhibits. Gibisita sab sa presidente ang eGov Service Center sa Barangay Subang Dako, Mandaue. Giinspeksyon niya ang serbisyo hub kundi inahiusa ang kapin sa 20 ka mga ahensya sa gobyerno para muhatag og serbisyo. Daghang mga kliyente ang mihangop sa pag-abot sa presidente. Aron maka-avail sa serbisyo hub, gikinahanglan hinuon muhimog appointment sa eGov portal. Hinon matod sa DICT, pwede ra gihapon ang walk-in labi na sa priority lane kay do na may moasister kanila. Lakip sa giinspeksyon ni Marcos ang bagong Pilipinas Studios sa maong building. Ang eGov Super App, siya yung virtual one-stop shop, no? Yung online. Ang eGov Servicio Center naman, siya naman yung physical one-stop shop naman. This is second one. The first one was in San Juan. Tapos this is the second one. You intend to open more pa? I think, oo. I think sa Davao, meron kasunod. Tapos sabi nga ni Yusek David kanina, mga 20 pa. 20 pa. Sunod-sunod na yan. Ako si Luan Merondina. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. Nakitagbo ang milangkob sa Oplan kontrabaha sa Department of Public Works and Highways sa mga mayor nga apektado sa grabing baha sa Bagyong Tino sa miaging tuig. Nagsilbing ho sa tigom ang dakbayan sa Talisay. Gawa sa mga opisyal sa DPWH ug sa dakbayan sa Talisay. Mitambong sa tigom ang mga opisyal gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Danao ug sa lungsod sa Compostela. Sa maong tigom, gihangyo ni Mayor Samsam Gulyas ang DPWH nga paspasan ang pagpalawom sa Mananga River sa dili pa ang buwan sa Hunyo nga panahon na sa pagsugod sa ting-uwan. Grabing naapektuhan ang napo ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay diin nisubay ang Mananga River atol sa Bagyong Tino. Miabang na og mga heavy equipment ang dakbayan aron kasugdan ang pagpalawom ug pagpalapad sa sapa sa Mananga. Ang ilan na yun is mo-coordinate na lang yun with each other. Kaya namay oplan kontrabaha gibuhat nila, kami pagani ni kuha pagani mi og mga equipment para mutabang nila. So how we can work together para madali ni. Mas daghan ang mga atleta nga gipadala karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa CV Raat 2026 itandi sa miaging tuig. Si Luan Merondina sa report. The true spirit of sportsmanship. Kagahapon, gipahigayon ang send-off ceremony sa 692 ka mga delegates sa Lapu-Lapu City alang sa Siveraat 2026 Concentral Visayas Regional Athletic Association nga ipahigayon sa City of Naga karong March 22 hangtod March 28. 510 niini mga atleta samtang 163 gilangkuban sa mga trainer, coach ug chaperone. Matod ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent, nga mas daghan ang delegasyon sa Lapu-Lapu City karong tuiga tungod kay may nadugang nga mga events nga ilang gisalmutan. Sa labing unang higayon karong tuiga, nisalmot na ang Lapu-Lapu City sa natad sa wrestling diin upat ang ilang mga representante ug sa natad sa pengkaksilat diin aduna sila'y napo ka mga atleta. We don't know if we can also outsmart Cebu City considering very consistent sila sa ilahang performance, but we are trying our best, especially that they were able to receive trainings from different stakeholders that we have, particularly our city government. Gidungan usab ang send-off ceremony kagahapon alang sa 132 ka mga representante sa Lapu-Lapu City alang sa Regional Festival of Talents. Samtang matod ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan, usa sa mga priority projects sa iyang distrito mao ang mga sports facilities. Gawas nga malayo ang kabataan sa bisyo, makatabang usab kini sa kahimsog sa panglawas sa tanang mga upunganon. Gani, gisugda na ang pag-demolish sa COVID-19 quarantine facility at bang sa Hoops Dome kay gawas nga dinhi unya pabarugon ang multi-level parking space sa luyo ni ini. Imuntar usab unya ang upat ka pickleball court, usa ka tennis court ug duha ka clay court.
Apan gibutyag ni Chan nga medyo nalangan karon ang pagdevelop sa track oval sulod sa Naval Forces Central. Ang luna mato ni Chan, iya sa city government ug naka-encroach ang NAVFORCEN og 4.6 hectares. Ang city government nakapresentar na matod pa og dokumento nga magmatuod nga iya ang luna apan ang NAVFORCEN aduna usay napakitang presidential proclamation. Una nang gipasabot sa labaw sa NAVFORCEN nga ang ilang uluhang buhatan na ang mutubag sa maong issue. Kung di mi madala og storya with mona, no? Only the president can amend the presidential proclamation. That's number one. So, pwede sad mi mo adto sa court. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Nabatiyagan paghihapon ang epekto sa amihan apan inanay nang maminusan ang epekto niini sa nasod sa mosunod nga mga adlaw. Sa Luzon na lang kini makaapekto karon. Nagkahinay na usab kini itandi sa miaging weekend. Hinuon posible gihapong muhatod ang amihan sa kalit-kalit nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa nasod. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa nasod ug sa Samar provinces. Bukapin sa 3,000 ka mga magtutudlo sa lalawigan sa Subo ang gihatagan og promotion human manumpa sa serbisyo nga gisaksihan ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ang report ni Alan Domingo? Miabot sa IEC sa Dakbayan Sugbo si Presidente Bongbong Marcos pasado alas 3 sa hapon, diin nagpaabot usab ang 3,325 ka magtutudlo og mga schoolhands sa nagkadayang dapit sa lalawigan sa Sugbo. Gisugat siya ni Education Secretary Sani Angara ug mga local chief executives. Gipahigayon ang off-taking ceremony sa mga na-promote nga gi-administer ni Secretary Angara samtang misaksi ang presidente. Gipresentar usab ang 57 ka mga educators nga nagrango og Teacher 1 nga gipatasan ang ilahang posisyon sa dili pa sila moritero. Kini ubos sa programa sa Expanded Career Progression System nga gitumong aron masiguro ang promotion sa mga magtutudlo pinaagi sa katakos o kinaadman o proficiency ug merito sa mga magtutudlo. Karong tuiga adunay gahin nga 6 billion pesos ang ECP program o ipadayon kini hangtod sa termino sa Marcos administration. From 44 municipalities of Cebu province. This ceremony reflects your commitment to shaping young minds, strengthening guiding them towards a brighter, progressive future. This is the fulfillment of your promise you made some time ago that no teacher shall be left behind. Sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa tubangan sa Mukapin 3,000 ka mga magtutudlo, gihatagan niyang gibugaton ang natampok sa mga magtutudlo sa pag-umol sa kinaadman sa mga bata alang usab sa nation building. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.